Gusto niyo ba yung hindi ka na pumapasok, tas may time in ka? May hahabulin ka? Tas ang tinitignan mong oras lang, dalawa lang, alas 12 at alas 5? Kapapasok mo pa lang ng alas 8, sana alas 12 na. Pagdating ng alas 12, sana alas 5. Minamadali mo oras. Alam mo, pag minamadali mo oras, mabilis kang tatanda. But if you become your own boss, guess what? You can declare every day a holiday. Traffic sa EDSA, mamaya na ako aalis. Traffic. Wala kang pakikibagayan eh, wala kang bandy clock eh, wala kang login eh. Networker ka eh. Can you imagine, if you want to declare every day a holiday, it can be done, lalo na pag GA na kayo. Wag muna ngayon. Pag nagsisimula ka, wag muna. Pag successful ka na, saka mo i-declare ang holiday every day. Ngayon nandito ka na, huwag ka nang babalik. Kaya maraming tao hindi ka maintindihan. Pag may nire-recruit ka, sabi mo, sama ka sa networking, pyramid yan, blah, blah, blah. Sabi mo, okay lang, hindi ka naman makatawid. Pag sinabi niya, saan tatawid? Diyan sa EDSA. Alam mo, ha? Nakuha niyo siya? Yes! Nandito ka na, friend, oh. When a lot of people are having a hard time para makatawid, ikaw nakatawid ka. Kasi ang networking nandito, eh. So, pangatawanan mo na to. Ladies and gentlemen, what is 2 years? 2 years mahirapan ka sa kare-recruit. 2 years mahirapan ka i-build yung network mo. 2 years bago ka kumita ng 6 figures. What is 2 years? Kung 2 years from now, minamaneho mo naman ang dream car mo. Sabihin sa akin ng iba, sir, ang tagal naman 2 years. Hindi matagal yon kasi ilang 2 years na lumipas sa buhay natin na wala naman nangyari. Challenge mo yung sarili mo. Diba? Ano na ngayon, September. Pag pumapasok ang bear, ang bilis. Kasi ano na yan eh, mas mahaba na. The nights are longer than the day. So ang bilis na. By next year, 2015 na. Ano nangyari sa'yo ng 2014? Lilipas na lang ba ng ganun? Mark my word, doing global, ladies and gentlemen. 2 years from now, probably 2017. Iba na buhay mo, 2017. Iba na buhay. Iba na. Kaya lang, ang success nyo dito depende sa level ng seriousness nyo. Kung gaano ka kaseryoso, yun ang magiging level ng success ninyo. So do your business every day. Pag nagtayo ka ng tindahan, araw-araw mo ba bubuksan? Gawin mo yung business mo dahil negosyo mo to, everyday mo gawin. Everyday ka mag-networking. It doesn't necessarily mean nandito ka physically, but do the business every day. Talk to people, share the business, share the products every day. Kasi pag hindi mo ginagawa yung business, parang naka-close yung negosyo mo. Dahil negosyo mo to, buksan mo araw-araw. Paano masabing operational ka? Pag may kinakausap ka, ayaw bumili sa'yo, it's okay. Millions of people out there are looking for your opportunity. Millions of people out there need your product. Why are you going to be disappointed to someone sa isang tao na ayaw? Move on. Kuha ng kuha. We are looking for people who are also looking for us. Pag ayaw, next. Pag ayaw, next. Ang dami mong ini-next eh. Hindi ka maubusan na recruit. Walang saturation. Everyday may nagba-birthday. Everyday may nagdi-18. O di bantayan mo yung mga 17 ngayon. Pag 18 mo, aking ka ha? Paano ka mauubusan? Are you getting me? Yes! Determination lang yan eh. Ang akin, nandito ka na. And the most successful people in the world, ladies and gentlemen, nasa quadrant na to. Those who are financially free, nandito. Those who can afford luxury cars, dream house, etc., nandito. And eventually, ayan, mag-i-invest ka. Etong stage na to ang pinakamasarap kasi money is already working for you. Well, a lot of people spend their lives working for money. We here in AIM Global, we make money and then one day, we will let our money work for us. Masarap ba yun? Pag nandito ka, nako, you will never be able to finish your job. But your job will finish you. Ilan ba sa atin dito yung araw-araw nagre-reklamo sa trabaho, sa kumpanya, sa boss, sa sweldo, pero araw-araw pumapasok ka pa rin? How would you like to spend the rest of your life complaining and then tell yourself, wala akong choice? No. Ang mga tao nagsasabi na wala silang choice, you are victims. Change your mindset. Take control of your life. Be the driver of your life. Dito, pag nasa quadrant kang to, financial freedom. Networking, one day mawala ka, may papamana mo pa siya.
O paano ka matatalo sa negosyong to? Pinaghirapan mo, yet mamanahin ng mga mahal mo sa buhay. O di ang sarap! Tagal ko na, 18 years na ako eh. Isa na lang sa networking ang hindi ko pa na-achieve na benefit. Yung inheritance enough. At ayoko pang gawin yan. Masarap ba yun sa palagay nyo? Yung maging financially free? Yan yung bagay, yan yung buhay na naghihintay sa. And number 3, networking, dalawa lang, freedom. Ang general benefit mo dito, yung freedom. Dalawa yan eh. Financial freedom at saka personal freedom. Financial freedom is a stage in your life where you don't have to worry for money anymore. Masarap ba yun? Yes. Hindi masama ang pera. Mali lang yung naituro sa atin na masama ang pera. Pag mga mayaman, masama ugali. Kaya ikaw, nung narinig mong ganun, ayaw mo ngayong maging mayaman. Kasi baka sumama ang ugali mo. Di ba? Tama ba? Narinig mo ba, money is the root of all evil. Evil yan, evil. Ha? It's neither bad nor good. Depende kung paano mo gagamitin. Eh kung nagkapera ka, lalo kang dumamot na naging selfish ka, masama pera. Nagkapera ka, ginamit mo sa drugs, pagsugal, masama pera. Pero pag nagkapera ka, pinaaral mo ang mga kapatid mo, paggawa ka ng bahay ng nanay tatay mo, may allowance sa nanay mo, pinag-aaral mo ang anak mo sa magandang eskwelahan, nakakapagbigay ka sa charity, etc. Mabuti ang pera. So money is subjective. For me, money may never be the most important thing in the world, but everything that is important is affected by money. And money may never be the most important because it is second only. Ano yung number 1? Oxygen. Hindi ka mabuhay pag walang oxygen. Nakuha niyo ba? So, of course, no? Sabi nga nila, very sensitive na topic yan eh. Hindi mo naman madadala sa langit ang pera. Totoo yun, pero may iwan mo sa mga anak mo sa mundo. Money may never bring you peace of mind, etc. Pero mas masarap naman yung may pera kaysa wala. Iba-iba yung buhay sa taas sa babae. Pag nasa taas ka, di aircon ka. Pag dito, pay-pay. Pag nandito ka, gusto mong bumaba, anytime pwede. Pero pag nandito ka, gusto mong umangat, napakahirap. Pag nandito ka, sawa ka na Shangri-La. Mag-shopping, dito tabang ka. Sawa ka na sa gourmet food, di turo-turo. Sakawa ka na sa kotse, di mag-commute ka. Sawa ka na sa branded, di ukay-ukay. Pero pag nandito ka, at sawang-sawa ka na dito, wala kang magawa. Ha? Tama ba? Nandito ka, sawa na ako sa tuyo. Ano yung mas mababa? Huwag nang kumain. Ay, wag kayo mayabangan. Hanggang ngayon, kumakain ako ng tuyo. Lalo na pagka-fresh yung kamatis. Ang sarap. Huwag lang araw-araw matuyot din balat mo. Are you getting me? Yes! I don't think your children will be happier if they don't have enough food, limited ang allowance, they can never buy what they want. I think mas magiging masaya sila kasi money can bring comfort. That's one good thing about money. So iba pag may financial freedom. Yung lifestyle na twice a year, nagbabakasyon ka sa Amerika without having to worry for money. Di ba ang sarap nun? Na pag lumapit sa'yo kapatid mo, manugang mo, lumapit sa'yo, awag manugang, patukan mo pag manugang. Pag lumapit sa'yo yung mga, mga pamangkin mo, pwede mo sila kapag because you have money. And personal freedom means you have enough time to spend with your family. Quality time. Masarap yun eh. Yung pag taga-in global ka, you have the money to enjoy your time and the time to enjoy your money. Yes. May pera ka na-enjoy mo yung time mo at may time ka para mag-enjoy ng pera. Yes. Masarap yun. Kaya dito may sakripisyo. Yung iba sa inyo, pagod na, pupunta pa rito. Imbis na ngayon, natutulog na kayo, nandito ka. Nag-i-invest ka ng time eh. Kasi sa mundo, kung ano tinanin mo, yun ang aanihin mo. Ngayon, nag-i-invest ka ng time, huwag ka mag-alala, ang aanihin mo, time din pagdating ng panahon. Time para magpahinga, time with your children, time with your loved ones. Pero for the meantime na hindi ka pa successful, sacrifice muna. Wala mo ng TV-TV. Wala mo ng debt-debt. Alam mo yung debt? Kung makikita kayo mag-shoota, magde-debt sa Mega Mall. Debt. Wala mo ng date-date. Saka na yan. Saka na kayo mag-date pagka mayaman ka na. Saka na muna yung lakwatsa. Sakripisyo tawag doon. Mapapagod ka, okay lang.
pagdating ng panahon, pahinga naman ang aanihin mo. Di ba masarap yun? Kaya sabihin sa akin ng maraming tao, sir, nakakapagod naman yan. Eh, dapat lang. One day, magpapahinga kayo. Ladies and gentlemen, believe me. Ang pinaglalaban mo dito, freedom. Kaya may mga sabihin ng tao, hindi nila naiintindihan ang usapan natin ngayon eh. Hindi nila naiintindihan. Eh, networking, pyramid yan eh. Upload, download. Upload, download ka dyan. Hindi nila naiintindihan yung ginagawa natin. Bakit? Yung level ng consciousness mo iba na. Dun sa mga yung level ng consciousness ng nire-recruit natin, hindi dahil hindi sila magaling, pero yung understanding nila about sa ginagawa natin, iba eh. That's why kontra sila. That's why, they reject you. But now that you have a deeper understanding of what networking is all about, kailangan kayo yung mas nakakaintindi. Can you imagine, ito na lang itong ESB na sinasabi ko. A few days ago, I read in a newspaper, because the economy of the Philippines is growing. Unprecedented yung nangyayari sa Pilipinas. Tumataas ang GDP natin, gross domestic product, highest rate yung country natin for a lot of investors. No? Yung mga institution na ina-approve tayo as a good investment hub here in Asia. Yung Moody's at saka yung Standards and Poor's. And the data is showing that we're really growing. Unfortunately, ang nakaka-enjoy ng growth na to, alam niyo kung sino? Alam niyo kung sino? Yung mga nandito lang. Pag nandito ka, bale wala. In fact, one labor group complained na hindi nila nararamdaman ng asenso. Hindi daw nararamdaman ng asenso ng ordinaryong Pilipino. Of course, kasi nandito ka eh. Eh di ilipat mo yung sarili mo dito para ma-enjoy mo yung nangyayari sa Pilipinas. Yes. Ako ang ibig sabihin, yan yung mabuti ko. Bakit danger ka pag nandito? By 2016, magkakaroon ng tinatawag na Asian Economic Integration or Asian Regional Integration. Ano to? Yung mga economy sa Asia, magdudugtong na integrated na. Iisa na ang economy natin by 2016. What does it mean to an ordinary Filipino? Parang European Union, African Union, iisa na yung economy natin. So more investments are coming here in the Philippines kasi wala na masyadong trade barrier kung tawagin. Wala na masyadong tariffs, trades, and etc. A lot of foreigners can come here to open up their business. And a lot of Filipino companies can also open up their business elsewhere. So, palitan na, mas madali na. Now, bakit competitive? Siyempre, marami nang darating dito na mas skills. Mas may skills kaysa sa'yo. Pag hindi ka nakahabol sa pangyayari, mapapag-iwanan ka. Indonesian company ako. Nagpunta pa ako sa Pilipinas ng company ko. Wala akong makitang efficient na worker, hahanapin kong expat. Indonesian, hindi Pilipino. Nakuha niyo ibig sabihin. Kaya sa era na pagdating nito, pagalingan pagdating sa employment. Mas madali na manegosyo ibang tao. Kaya yung mga negosyante, tuwan-tuwa. Kasi mas madali na pumunta sa iba't ibang mga bansa. Probably by the time, mas mura na airfare. Kasi wala na masyadong bayad sa airspace. Isa na economy. Wala na masyadong trade barrier. Madali na ma-aproba ng mga products ng global sa iba't ibang mga bansa. Yes. In other words, pag networker ka, ang dali mo na mag-expand sa iba't ibang bansa pag na-implement na to. Mas marami na tayong branches sa iba't ibang bansa, mas madali na pamasahe, mas mura na pamasahe, mas madali na mag-expand yung network mo. Pag nandito ka. Pag nandito ka. Pag nandito ka, wala pa rin. You see, great possibilities can happen to those people who can see future possibilities before they become obvious. Alam ba to ng mga nire-recruit nyo? Hindi. Kaya it's a matter of positioning yourself pag nag-networking ka. Kasi ang makikinabang pagdating ng ARI are business people. And congratulations dahil ikaw nag-aim global, negosyante ka. Oh. Kung hindi ka umaten ngayong gabi, hindi mo malaman yan. Kaya pag may nagre-recruit sa inyo, pag may nire-recruit ka ayaw, network ko lang mangyari na yung global, magsasara na yan. Sabi mo sa kayo, Asian Regional Integration. Pag sinabi niya, ano yun? Basta. Mamatay kang dukha. Are you getting me? Yes! Huwag niyo pakawalan ito negosyo to. Piniposisyon niyo na yung tama yung sarili niyo. Pagdating ng Asian Regional Integration, nandito ka pa rin.
obsolete ka na. Mas marami ng competition. Mas marami ng foreigners, employees na pwede magpunta rito na mas magaling sa atin, mas updated ang technology kaysa sa atin. Kaya pagka ikaw obsolete, tapos ka. Pero pag networking ka, nasa business ka, ma-appreciate mo to. Last, the concept ng networking, number 4, is the power of leverage. Sabihin nyo, leverage. The ability to multiply your time through others is what we call leverage. And that happens to be the most important technique to wealth. Gusto mo yumaman, paramihin mo yung sarili mo. Paramihin mo yung oras mo. Kaya maraming mga employees hindi yayaman kasi wala silang leverage. Ang may best leverage lang sa corporate hierarchy, yung mga nasa taas. Pero pag rank and file ka, hindi ka na makakapagparami. Eh pag nasa ilalim ka, limbawa, di ba? Clerk ka, mapaparami mo pa yung sarili mo. Wala nga kumuha ka sub-clerk. Kaya yung mga presidente, malaki kinikita kasi yung presidente may VP. Yung VP may assistant manager, may mga managers. Yung mga managers may assistant managers. Kaya sila kumikita ng malaki. Pag nasa ilalim ka, tawag sa'yo rank and file. Paano mo abutan yan? Wala kang leverage. Ang leverage, yan yung ginagawin ng mga malalaking negosyante. Yan yung pagbabranch out. Ang tawag dyan leverage. 7-Eleven, Mang Inasal, Jollibee. Yan yung leverage. Eh, paano ka mag-leverage pag nandito ka? Wala kang leverage. Pag nag-networking ka, may leverage ka kasi nagre-recruit ka. Pinaparami mo yung sarili mo. Tingnan nyo to. Ang pinakamayamang tao sa buong Pilipinas ngayon, kung mababasa nyo, si Henry C. Alam nyo magkano value ni Henry C? $12.7 billion. Alam nyo kung gaano kalaking pera yun? 12.7? Lagay ko na lang sa 12 para madaling computin. 12 times 40. That's 480 billion pesos. Wow! Siyam na zero. Yung iba nga, 2 zero lang, hirap na eh. Sa siyam. Paano mo ubusin yung kayamanan na yan? Sige na. Kung ikaw si Henry C, paano mo ubusin yan? Let's say kumikita ka ng 480 billion, yan ang asset mo, yan ang total value mo. Gumastos ka ng 1 million a day para lang maubos to. Magkano mauubos mo sa 1 week? 7. Ang dami pa rin, no? Sa 1 month, magkano maubos mo? 30 million. Ang dami pa rin. Sa isang taon, magkano maubos mo? 365 million. Ang dami pa rin, no? Alam mo kung gumagastos ka ng 1 million a day, that's equivalent to 365 million per year. Simply divide this by 365 million. Ang lalabas dyan, years. If you're spending 365 million per year, how many years it will take you to consume the whole 480 billion? Gusto niyo malaman? 1,315 years. Bago mo maubos yan. Ang laki kaya, yan, 1 million na din. Laki ng problema mo yan. Pag hindi mo naubos yung 1 million ngayon, 2 million uubusin mo bukas. Yan yung kayamanan na kailangan mo mamatay, mabuhay, bago mo maubos. Kaya yung kapu-apuhan yan, mayaman na. Kaya malamang yung mga generation ng C, Henry C, yung C family by probably 2100. Di ba 2012 lang ngayon? Baka by 2100, kilala pa ng mga kaapu-apuhan ni Henry C, si Henry. Alam mo yung lolo ng lolo ko? Si Henry C. Ha? Eh tayo, yung lolo ng lolo natin, kilala pa? Di na, walang nagawa, kaya hindi natin tanda. Bakit? Kasi kung ang kayamanan na ipapamana, ang kahirapan na ipapamana.